Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Masayang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Sana'y okay na okay kayo. Nako, ang atin hong kasama ngayong Monday afternoon, Kuya Benny Antiporda. Masayang hapon, Kuya Benny. Masayang hapon, Kuya Jen, at masayang hapon sa ating mga tagapanood. Naway lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. Iyan, ang ating mga kasama ay naka-vacation mode na, no? Naka-vacation mode. Buti pa sila. Ay, Yung iba talaga nag-live na. yun, Nauna na yung live. parang nagpaparinig ka kay Kuya Nelson, ano? Oo, Kuya Nelson, nasaan ka man? Ingat ka dyan. Ingat ka dyan. Yan, pagbalik mo, huwag mo kaming kalimutan na ipagbalot ng anuman meron dyan. Yan. Hindi kami nangihingi, pero handa kami tumanggap. Yeah. Padala mo kami na pasalubong. Bukas lagi ang aming... Bukas palad. Bukas palad. Bukas Ayan. palad, yeah. Ayun. Dahil sapagkat ngayon naka-vacation mode na ang ating mga kababayan, Kuya Bennett, mga tagapagsubaybay natin, light issue lang din muna tayo. Ano? Kasi ang ating mga kababayan medyo mag-relax ng konti. Pati ang mga mababatas ata natin ngayon wala rin aktibidad, no? Wala. Tahimik, ano? Nagbabrowse ako sa social media kanina at maging sa mga balita, walang gaano. Di ba? Ang isa lang sa nakita ko, ang Pangulong Bongbong, binuksan na yung isang parte ng Skyway ata yun? Yung sa C5. C5 area ba yun? C5 connecting to coastal yata. Yung ganon. kaling yun, yes. Mga almost 2 kilometers daw yan. Pero mga almost 36 to 40,000 na biyahero ang masiserbisyuhan daw po yan. At malaking bagay daw po ito sa ikaluluwag ng daloy ng trapiko. Hindi lang yun. Oo. Libre. Ganon. Libre to. Libre muna. Libre hanggang matapos ang Abril. Hanggang matapos lang daw ang Abril. Nasaan na ba yung balita na yan? Hindi kasama dito sa ating ano, no? Yan ang ipinagmamalaki ng ating Pangulong Bongbong. Ayun, yun pala. Secretary Vince Dizon, Secretary Banoy Lopez. Ayun, ang Pangulong Bongbong ay nandun po. At may paparinig natin direct yung kanyang announcement. May announcement siya tungkol nga doon sa babangit mo, libreng tollway muna. Libreng tollway. Wala mo ng singil. Ayun. At least sabi ko nga sa iyo, may good news pa rin tayo para sa ating mga motorista. Bagamat, ngayon, ng buong Metro Manila, napansin ko, parang ang luwag ng trapiko, Kuya Benny. Yan, walang dumadaan, no? Hindi. Bago bukas pala yan. Bago bukas. Cavite C5 link ang tawag pala. Cavitex. Cavitex C5 link pala. Hindi siya, hindi coastal, kundi Cavitex. Yan. Okay. Saan nakapwesto yan, ano? Parang kasi ako lagi nila sa South, Ay, hindi na si Alex Lopez, nasa likod, ayun, nga pala, sa PES na ngayon, di ba? Yes. Public Asset Authority. Hindi, PRA. Philippine Reclamation Authority. Ayun, Yes, ayun. Alex Lopez. Yan, mula daw po sa 1.5 oras na biyahe mula sa Taguig papunta ng Parañaque. So Taguig going to Parañaque. Ngayon ay magiging 15 minutes na lamang daw po, mga kababayan. Yan po ay sa pamamagitan ng bagong Cavitex C5 Expressway Segment 3B na binuksan na po ngayong araw. Ayun, Ayon mismo sa Pangulong Bongbong, binuksan talaga ito bago ang long weekend para makatulong po sa mga motorista, lalo at napakataas ng presyo ng gasolina. Ayun, bawas daw po anya ang biyahe, bawas din po ang gasto sa gasolina. Inaasahan daw pong 36,000, yun, tama pa rin nabanggit ko 36,000 hanggang 40,000 daw po ng mga motorista at commuter galing po ng Taguig papunta ng Parañaque ang makikinabang dito. At yan, ito yung sinasabi mo, Kuya Benny, inanunsyo po ng Pangulo, libre, FREE, free, walang bayad, ang toll para po sa buong buwan ng So, Abril hindi siya lamang. toll fee ngayon.
Aha. Toll-free siya. Toll-free. Yan. 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 oho. Walang bayad. Pwede bang pag mo sa baba, balik ka na uli. Parang, Bukod rito, Yan. inaasahang malapit Oh. na rin umanong buksan ang bagong daan mula Tarlac hanggang Cabanatuan at Ba- yak ring malaki ang may tutulong sa mga motorista. so bago rin yan ha. Tarlac going to Cabanatuan na Cabanatuan, yes. oho. Ayun. Okay, malaki may tutulong yan, pero sana surpass natin muna itong problema sa Sa kudot sobrang gasolina. mahal. Sa sobrang mahal. Takot na rin bumiyahing tao. Ang luwag na ng kalye, ha? Yun na nga. Ngayong hapon, lumabas ako. Ay, ano ba, holiday ba ngayon? Nagtaka pa ako kung holiday eh. Yes. Na, So nahati na yan. Oo. Part of it, napunta na sa mga probinsya, yung mga nagbakasyon na. Ayun. Pero malaking parte noon, ang nakikita natin is hindi na munang naglalabas na kanilang mga sasakyan. Mas minabuti na lang, hindi na muna bumiyahe. Hindi na lang muna bumiyahe at mag-work from home na lang. Yan. Kasi kung lalabas ka, magpapakrudo ka. Siyempre, kakain ka sa labas din. Mga gano. Doble gastos. Kaya ang iba dyan, order na lang ng pagkain, yung pangkrudo, pangkain na lang Ang muna. laking epekto nito sa ating ekonomiya. Ha? Oho. Tingnan mo yung naging sitwasyon ngayon, gaya sa mga gobyerno. Meron na ngayong 4-day Four-day work week. Work week. Oo, Yan, 4 day a week lang ang trabaho. Oho. So yung mga negosyong pang Biyernes, Oh. gaya ng mga kainan, yung mga napupuntahang mga sabihin natin mga lugar na napapasyalan nila bago umuwi Yan. ng Biyernes dahil holiday ng Sabado, wala na. Yun. Ngayon, kung work from home ka ng Friday, hindi ka napapayagan lumabas. Yan. Nandun ka na sa bahay. Tsak yun. Oh. Stay at home ka. Apektado ang ating ekonomiya, apektado yung maliliit ding mga negosyo, kung saan medyo higpit talaga tayo ng sinturon ngayon sa nangyayaring ito. Ngayon, hindi dapat uso yung, anong tawag doon, yung pag may nakita, bili. Diba may taong ganon? Oo, pag may nakita, bili kahit di kailangan. Hindi naman kailangan, no? Kaya dapat ngayon, wise ka dapat sa paggastos mo. Kung bibili ka, tatugin mo na sarili mo, kailangan ko ba talaga to? Yes. Diba? Kailangan ko ba ng bagong cellphone? Meron pa naman akong cellphone, di ba? Ang iba kasi, painggitan, ganito, ganyan, gano'n, no? Sa panahon ito, dapat wise spender tayo. Yes. Ano ba tawag? Impulsive buyer ba tawag doon? Yung ganda nito, bili ko nga yan. Tapos, saan mo gagamitin? Wala, gusto ko. Gusto ko lang. Gusto ko. Pogi ako bago cellphone ko. Ayun. At Wala saka- naman linya. At saka yung mga sa social media kasi ngayon, Kuya Benny, pag nag-browse ka, para yung labas ng mga Huwag tayong pagpapaniwala dyan sa mga nakikita Oo. nating mga advertisement na yan. Kasi naman, parang... Ako, ilang beses na ako nabudol. ganun ba? Oo, meron dyan yung Ito bang galing natin ganun? nabubudol pa tayo. Isipin mo yung mangga na lang, yung mangga na maanghang. Di ba meron yan? Oo, Yung tama. chili Nakikita mango. Ko. Yes, Chili nakikita ko dried yan mango. Nakikita ko sa Facebook yan. May nakita ko, sabi ko, kasarap naman. Oo, naglalaway-laway ka pa, no? Laway-laway ka rin. Oo. Maka-order nga. Oo. Nakita ko, laki ng supot na hawak eh. Oo. Abay, nung dumating, sabi niya, pag dalawa lang, 200, pag ganito, presyo, Oo. ganyan. Makita mo, paliit na paliit yung presyo pag marami. Ganon. So, ang laki ng tipid mo. Magtipid Abay, ako. dinamihan ko order. O, ano pala nangyari? 6 ang in-order ko. Okay. Ganun lang pala kalaki. Oh. Ganun. Samantala, hawak niya supot nung nabudol ako. Hindi mo naman may soli, kawawa yung rider. Ako medyo natitempt na rin na bumili. Medyo ano pala yun, ha? Medyo... May budol yun May kasi. budol ba yun? Kasi pag nakita mo, ang laking sa advertisement niya, Oo. napakalaki nung supot eh. Talagang kita mo, malalaway-laway ka pa pag... Yung pala, pagdating, ganito lang kalaki yung supot. pero totoo namang manggang-manghang. Totoo naman manggamanghang. Talaga nga Ayun. namang uusok ang ilong mo sa anghang. Ganon. Yun nga lang, Kati. Alam mo yung galing kay Kati? Si Cathy Binag, nanonood kayo sa atin. Hindi, si Kati Binag nanonood sa atin. Yung katiting lang, yung dumating. Katiting. Kumbaga, hindi mo pa nauubos yung isa, bubuksan mo na yung isa. Ayun pala. Kaya ingat tayo sa mga ganyan. Lalo na yung mga, may binebentang, sabihin natin, polisher. Yung panlinis, no? Oo. Kita mo, laki nung lalagyan na ganyan, eh. Oh.
Tapos nung dumating siya, ganito lang kalaki. Ganon. Oo, may talagang kaya sa yan ang sinasabi natin sa ating DICT. Oo. Meron ng meron na ngayong task force sila para hindi task force kundi talagang lehitimong dibisyon para habulin yung mga nambubudol na yan na kailangan yan nakalagay doon sa kanilang advertisement, gaano kalaki, gaano karami yung laman, Yan, ilang kilo yan, ilang gramo yan. Oho. Di ba? Para hindi naman mabudol yung ating mga kababayan. Tuwan-tuwa ka pa, nag-imbita ka pa. Parating na yung mangga ko, kakainin natin to. Marami akong in-order. Tinawag mo yung pamilya mo, yung pala liliit Yung lang. pala katitig lang. Nako. Kaya, okay, again, sa dami ng problema natin ngayon, gastusin, Kuya Benny, dapat tayo wise spender. Wise spender tayo. Huwag tayong matalinong papabudol. paggasta. Oo. At lalo na kung hindi mo naman kailangan, huwag ka nang matempt na bilhin. Kasi baka mamaya, magsisi ka lang, makikipag-away ka sa rider, sabi ng rider, ma'am, taga-deliver lang po ako. Taga-deliver lang ako. Ano naman po kinalaman ko sa order Tapos ninyo? Google Pay by rider. Attorney Aboy Paraiso. Ay, si Asek Aboy, Yusek na pala ngayon. Yusek na. CICC. Oo, yan. Yusek Aboy, paki naman. Bisan isang araw bago mag-Miyerkules, iset natin. Interview natin. Interview natin. Oo, Napakadaling kausap niya si Yusek Aboy. Tsaka Bibo. Yan, Talagang proactive. Yan. Partner sila ngayon ni Secretary Henry Aguda. Secretary Henry Aguda, magaling din. Tsaka galing ito sa multinational company ng telco eh. Kaya alam niya yung gagawin niya. Yes. Kasi dati yung mga lumipas dyan na ASEC ng DICT, wala, tao lang eh. Pero hindi alam ang trabaho kung ano gagawin sa DICT. Ngayon, at least itong mga nakaupo ngayon sa DICT. Action man. Tsaka alam ang trabaho. Yes. Alam ang kanilang gampanin sa DICT. Ano lang siguro, sabi lang, mag-report po kayo para may batayan kami para i-down ang isang link na nanloloko ng ating kababayan. Ito lang nakalipas na weekends, Kuya Ben, aywan ko, baka ikaw napansin mo rin, ang dami nagsisend ngayon ng ang mga bangko, BDO, Security Bank, BPI, na sinasabi, your points is ganito, Yes. mag-expired na today. Yes. Meron, nakatanggap ako yan. Ang dami nito. Tapos meron nakalagay na link. I-click mo Huwag rin niyong i-click yun. Yun na. Yun. Diyan na, magtatapos ang karir niyo. Pag sa na-click link na nyo yan. yan, ay delikado na yung cellphone nyo, lalo kung kayo Delikado na, lalo na kung nandoon yung inyong bank account. Yan, may online banking may ngayon online banking kayo. Oo. Nako. Ngayon lang kayo makakakita na yung online banking nyo, may kasama kayo nagwi-withdraw. Nasa cellphone, paano kung may kasama Sino mag-withdraw? nag-withdraw nito account ko? Ba't nababawasan ito? Ba't nababawasan Ako ito? naman nahalata akong pegi kasi wala naman akong account ng BPI. Yes. Yung BPI, 5 beses nang send sa akin. Pero mapapansin mo, BPI talaga pangalan no? Hindi number eh. Paano kaya nila nagagawa yun, no? Well, alam mo naman ngayon, high-tech na talaga ang... ganon? yung mga computer ngayon, mabilis lang naman gawin yan, no? Kaya yung sinasabi natin, ang ating gobyerno, dapat naman Proactive dapat. proactive 10 steps ahead dyan sa mga scammer at hacker na yan. Kasi mayroon nang, ewan ko, kasama natin dito si Kuya Vic Sumintak. Ang nakuha ito sa kanya, alawak mga 400,000. Oo, nagtataka siya. Ano nangyari yun? May na-click, may napindot ata siyang link. Naku. Na hindi sa... Ako naman, call. Kuya Benny, ito po, pasensya na kayo, naging tanga din ako. Ako, aminado ako sa sandaling yan. Sabi niya, kasi February yun eh. Birthday ko ng February. Kuya Benny, alam mo naman, kailangan natin ng panghanda kahit paano. Pareho tayo ng birthday, February. Sabi niya, sir, ano pa pangalan ko eh? Sir, Mr. Subarjaga. Sabi, meron mo kayong points sa BDO, credit card, hindi niyo ho ginagamit. Matagal na ko yung BDO card niyo. Tagal, totoo naman, matagal na. Talagang, kasi hindi ko naman alam na meron pala mga points na ginagamit. Sir, pwede ho bang tulungan ko kayo para i-claim nyo, i-connect po natin, gawin natin GC. Gagawin daw gift certificate. Kako, may tamang-tama ako magbe-birthday ako. Ako, tulungan mo ako, baka maimbitahan pa kita. Binola ko pa yung pala ako pala binobola. Sir, ito ho, pagka kinonvert po natin yung points ninyo, ay baka mga GC nyo po, mga 50 to 60,000, sir. Kako, posible nga naman kasi mga 10 years na akong nagki-credit card na baka ako ba, sige, tulungan. Sir, ito makakatanggap po. Yung pala, OTP na pala yung makakatanggap po kayo ng numero. Oo.
ano po, Paymaya at saka Grab, ano yan mga gano'n, ano? Kasi nakalagay po dyan, PHP, pero hindi po yan Philippine Peso, ha? Points po ibig sabihin nun. Points na yun. Points. Ako, ganun ba? Sige. Yun pa lang. Sir, ito, na-receive niyo po yung number. Pakidictate nyo nga po yung number. Yung OTP. OTP na pala yun. Sabi ko. Pero sabihin, bilang isang mamamahayag, nare-realize ko, parang may something wrong eh. So, eto ngayon ang kakaunting maiaambag natin sa ating mga manonood. Alam nyo, minsan nga po, sariling kamag-anak, sariling anak, sariling kapamilya at kapuso, kapatid, lahat. Minsan po, nagsisinungaling pa. At naloloko rin tayo, no? Totoo. Yung pa kayang ibang tao na hindi ka natin naman kilala. Yun na nga. Diba? So, if something is too good to be true, huwag po tayong maniwala. Tumawag po tayo doon sa ating, isipin mo, wala ka namang account sa BPI, Patadalang ka naman, points ka raw. Okay ka naman, sasabihin lang sa'yo, meron ka ritong 10,000 na hindi pa wini-withdraw. Yung points mo raw, Yung points sayang mo din raw. ito. So, yung mga ganyang bagay, wag po tayong magpadalos-dalos. Hindi po mawawala yan kapag sinabi po niya na, ay, kailangan nyo pong i-click to ngayon din dahil mawawala ito after 12 hours. Di, gamitin nyo yung 12 hours nyo, magtanong-tanong kayo sa buong pamilya nyo kung sino pong pwedeng makatulong. Dahil again, hindi po, ngayon po sa hirap po ng buhay talaga ho, lahat ng gagawin para ho makapang-isa sa kapwa, gagawin ng mga masasamang loob na yan. Alam mo, ako, suma total, Kuya Benny, ang natangay sa akin, 30,000. 30,000. Yun pala ang bangko mo, pagka hindi mo pala pinansin yan, ibabawas ng kusa doon sa laman ng pera mo. Yan, pero ang laman ng bangko ko, 35,000. Nakakuha pa yung 30,000, di 5,000 na lang natira. Isipin nyo, 30,000 po, i-divide natin sa isang buwan nyo, 1,000 po isang araw yun. Sabi ko, halos mag-palpitate ako no? Hindi yung pera. Yung pera kaya naman natin kitain sa hanap buhay natin. Pero ang masakit po ron is yung dumating yung araw na nabudol ako. Kumbaga ako na nagbibigay ng tip para wag mabudol, wag mabiktima ng kalokohan. Tapos ikaw yung ako nabiktima. mismo, sakit sa kalooban no? Hanggang maraming ganyan. Pag naalaala ko yan, Kuya Benny, hindi ako Bibigyan na rin natin. Tuloy-tuloy na natin to. Sige. Yung budol at scammer naman ang pinag-uusapan natin. Doon naman po sa ating mga kaibigan, sa ating pong mga manonood, ng mga byuda at byudo. Bakit? Bakit, Kuya Benny? Huwag po kayong magpapaniwala na meron pong long distance relationship. Tapos magpapadala ng pera. Yan. Tapos pag hinanap nyo, wala pong ganung tunay na tao. Meron tayong kaibigan na nabiktima ng ganyan na pumunta lang siya sa party. Okay. So naikwento na siya'y byuda at siya'y salat sa pag-ibig. Ganon. Sa mga kwentuhan. Ayun, after few days, meron na siyang kachat. Yung kachat niya, hindi niya alam kung anong nationality. Ganon. Yes. So, ang nalaman natin na Nigerian pala itong yun na nakausap talaga, niya. Ayun. Opium yan, at saka Nakuhanan siya ng mga kulang-kulang 2 milyon. Naku po, sakit sa kalooban. So, wag po tayo magpapaniwala na sa computer po ay may tunay na pag-ibig. Wag. Yun yung harap-harapan, sabi mo na, Oo, yung naloloko ka pa. harap-harapan, naloloko ka na sa computer ka pa Sinabing mahal na mahal maniniwala. ka, sa totoo. Marami akong nakilalang ganyan na naging biktima na hindi makahingi ng tulong sa otoridad dahil nahihiya na. Dahil nga naman nabudol, hindi na makapagkwento, hindi na makapagsumbong. Pero napakarami po yung mga Nigerian na nandito ngayon sa Pilipinas, ingat lang po tayo at hindi naman po lahat. Po. Pero meron po ngayong sindikato na mga foreign national na ganyan ang ginagawa sa kapwa natin Pilipino. Nako, masakit yun. Baka droga pa, gawin ka pang mule, ha? Yun, masakit. Yun nangyari sa, yun nangyari sa Indonesia, di ba? Ayun, yung si Julie B. No, buti nga lang at, ay, nako. Anyway, ito, speaking of pagtitipid, Kuya Benny, Yes. medyo palawakin na natin yung ating usapan. No? Ito, nakita ko kasi itong ating mga nasa talking points. Aba,
speaking of pagtitipid, inanunsyo po ngayon ni Speaker Bo GD, Kuya Benit, mga kababayan, bawasan na. Magtitipid na po sila eh. Babawasan na raw po yung in-person activity sa pag-host ng Pilipinas sa pulong ng ASEAN Interparliamentary Assembly o ito pong AIPA, AIPA ngayong taon. Ang layunin daw po nito na paglimita ng person activity sa General Assembly sa Oktubre at sa interface meeting sa Nobyembre. Ayan, ano ha. Ililipat din ng lahat ng mga pulong para sa paghahanda na ramang daw po sa mga virtual na plataforma. Ayon po kay Speaker D, alinsunod ito sa hakbang sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na i-streamline. Yun, pagtitipid po ang pinag-uusapan ha. I-streamline ang mga opisyal na gawain para po sa nalalapit na ASEAN Summit habang tumutugon sa mga pagpapahirap sa ekonomiya na dulot po ng pandaigdigang pangyayari. At binabanggit pa po dito na Deputy Speaker at Foreign Affairs Committee Chairperson Maria Rachel Arenas na ang paghahanda daw po'y muling sinasayos para matiyak ang maayos na paglilipat sa ibang hybrid na format at nakasentro sa dalawang mahalagang in-person event. Ito daw talaga mukhang hindi na kayang isuspend. Ano? Sabihin talagang kinakailangang isagawa itong in-person na ito. Si Congresswoman Arenas daw po nangunguna sa paghahanda ng Kamara de Representante para po dito sa AIPA. At pinasimple daw po yung setup at sumasalamin sa kakayahan ng Pilipinas na umangkop sa pagbabagong kalagayang pandaigdig. Lahat talaga ngayon, Kuya Benny, no? Oh, lahat sa talaga aspekto ng pagtitipid. Oh, pero ang tanong dito, magkano ba ipinondo nila? Yun nga, no? Oo, magkano ipinondo nila rito? Paano mo sabihing magtitipid? Eh, di ba sa gobyerno, kapag kung magkano ipinondo, kailangan ubusin mo? Ayun, kasi budgeting yan, ha? Budgeted na yan. At hindi mo naman pwede ibalik yan sa treasury. Dahil nakatipid ka. Saan naman mapupunta yung matitipid mo? So, ito yung kailangan linawin natin. Kaya, siguro, kung makausap din natin si Speaker Bo GD para malaman natin paanong sistema yung pagtitipid na ito. Tama. No? Kasi kung ang budget mo ganito, kung aalisin yung mga aktibidad na yun, saan dadalhin yung matitipid? Saan dadalhin yung matitipid? Diba? Tama. Saan mo isosoli? Meron ba pagsusolian yan? Ito, idugtong ko na ito, Kuya Benny. Ito, tamang-tama. Ito. Kasi pala itong si Congressman Lian Libiste, di ba speaking of ano nga ba yan? Yung summit, ASEAN Summit. Yes. Meron pong inihain namang resolusyon. Ito, ha? Si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste, House Resolution number 911. Hinihikayat pong Office of the President at iba pang ahensya na lumikom daw po ng savings mula sa halos, ito pala, Kuya Benny, 22.9 billion pesos. Budget, para sa ASEAN Summit. Para po ito daw po'y budget para sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit 2026. Ngayon pong taon ito eh. So ganun pala kalaki. Ang kanya pong mungkahi dito kay Kong Lian, gamitin daw po yung matitipid na ito para sa social aid at iba pang mga hakbang para tugunan daw po ang pagtaas ng presyo ng langis. Ang inilaan daw po 5.4 billion pesos para sa paghahanda ng ASEAN Summit. Yung preparation pa lamang yan, 2026. Sa 2025 General Appropriations Act, habang mayroon naman daw pong 17.4 billion pesos, billion po ito para daw po sa 2026 GAA. So nakapaloob na ito sa ating GAA ngayon. Ang resolusyon daw po, ang kahalagahan ng, tama naman, mahalaga po yung pag-host natin ng ASEAN sa larangan po ng diplomasya, turismo, kalakalan, pamumuhunan at seguridad sa enerhiya. Kaya hindi ito magagawang kansilahin na po ang summit. Tama nga naman. Kumbaga, nasa atin na yung ball na yan, Kuya Benny, no? Yes. Nakakaya naman kansilahin nyo. Itutuloy natin at itutuloy ito. Hindi mo pwede sabihin, tumaas ang presyo ng langis, cancel kayo. Tigil muna. Hindi pwedeng ganun. Ang mas panawagan na lamang daw po ngayon, magtipid naman tayo sa pagdaraos dito. Ang panukala po ipinanukala po ni Libiste na gawin ang layunin ng pamahalaan
ang pagpababa sa kabuang gastusin pampubliko para daw po sa ASEAN 2026 sa hindi hihigit ng 10 billion pesos na lang? From From 22? 22.9. Oo. Ganun? Oo. Mahigit sa kalahati ang... Oo. Paano Kaya ba? naman yan eh. Kaya pa, paano ba kaya? Kaya naman yan dahil nga babawasan mo yung face-to-face nila eh. Ay, yung mga in-person. Oo, kung pwede nga raw hybrid ang gawin eh. Ayun. Oo. So, yung mga sasakyan na gagamitin ng et cetera, Oo. ng mga VIPs, Yes. hybrid na lamang. Yes, pwede naman yun. Sasabihin mo lalo na yung mga meeting ng mga mga opisyal natin Oo. na hindi naman kailangang personal na silang pumunta pa, no? Oo. Alam mo yung mga hotel, mga Tama. kakainan, di ba? Lahat yan, sagot ng ano yan eh. Sagot Oo. natin yan. So kung matitipid mo yun, magiging through Online online, di meeting ba? pa? O, Meeting. Well, tapos bago darating yung mga boss, Yan. darating yung mga pangulo, prime minister, At least, oo nga pala, no? naka-ready na lahat. Oho. Hindi na kinailangang bumiyahe at gumastos pa na malaki. Totoo. Siguro naman kapag sinulatan natin ang ating mga counterparts ay maniniwala naman sila na talagang kailangan gawin ito dahil sa nangyayari ngayon sa sitwasyon sa buong mundo. Baka kasi ang bansa nila, ganun din ang problema. Ganon no? din ang problema ng bansa nila, yes. O makakaunawaan. Pero meron palang inibigay na halimbawa. No? Baka sabihin natin, sa pantaha lang ni Kong Lian yan. Meron siyang ibinigay na halimbawa. Noon pala, Kuya Benny, 2017, ang budget, 16.747 billion pesos ang inilaan para po sa ASEAN Summit. Pero ang nagastos lamang daw po ay 8.5 billion lang. So halos kalahati pala natipid. Yes. 2017 yan ha. Binanggit din po niya ang pag-host ng Pilipinas sa APEC 2015 ay may iniulat na budget na 9.8 billion pesos. At inihain po ang resolusyon matapos ideklara ng Pangulong Bongbong na isang state of national energy emergency noon po March 25 dahil po sa patuloy na tunggalian sa gitnang silangan. Ayun, nagkaroon na ng problema. At ang resolusyon, ang anuman daw po matitipid, ito, saan nilalaan? Di ba ang tanong natin kanina, Yes. kung may matitipid, saan nilalaan? Ang budget daw po mula sa ASEAN ay maaaring gamitin para palakasin at palawakin daw pong tugon ng pamahalaan sa pagtaas ng presyo ng langis habang nagsisilbi rin daw pong halimbawa ng disiplinang fiscal discipline para sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Well, Pwede to. Pero siguro ang gagamitin dito yung emergency powers ng Pangulo. O dahil okay. nasagaan na to eh. Oo. Nasagaan na to. So kung pag nasagaa, automatic, gagastusin mo, uubusin mo yan. Yun, tama, Ngayon, tama. since may emergency, sa base sa kaalaman ko, pwede gamitin ng Pangulo yung kanyang emergency powers para... Ayun. So kung sabihin, may sa savings pondong- tayo, may natipid. May savings, may natipid tayo. Oo. Dito natin gamitin yan sa energy. Ayun. Dito natin gamitin sa ating transportasyon. Yan. Ibigay natin kay Jen at kay Nelson para may pang sasakyan. Mga ganun. Pwede yun? Hindi. Hindi ba? Personal yan. Ayan, Pero eto siguro, yung ginagawa niyong ayuda noon, Oo. ngayon nyo gawin. Ayan. Ngayon talaga kailangan ng taong bayan yung ayuda na yan. Aha. Dahil anumang sipag, anumang galing ng ating Juan de la Cruz, ay talaga nga namang walang magagawa dahil sa taas ng presyo ng crude at gasolina. Ako kay Speaker Boji D, naniniwala ako magtitipid. Taga Norte yan eh. Di ba? Medyo nagkermit yan, pare ko. Ganyan. Aywan ko naman itong batang-bata si Kong Lian, ay yang, billionaire, no? Hindi, pero makikita mo, no, dito sa mga, yung masabi nating medyo mga bata-batang mga politiko natin. Oo. Talagang nga namang very proactive sila. Tsaka when it comes reasonable to- dapat, reasonable reasonable. talaga, yes. O kung kaya't eto, kung sakaling magawa ito, abay, napakaganda. Totoo. Napakalaking tulong nito sa ating bayan. Sipin mo, sa 22, 10 billion lang. Ayun. 12 bilyones ang magagamit natin. Hindi, kung 22, kahit pa sabihin mong 15 billion, malaking bagay pa rin, ano? Oo. Di ba? May natipid pa rin. May matipid lang tayo kahit na 15 billion ang magastos. Ayan, May meron pa 7 rin billion mga ang matira. 7 natitira. Dati million lang pinag-uusapan. Ngayon, billion na. Pero ganun pala kalaki ang gastos, 22 billion pala. Yes, Yan, sabi malaki ko yan. Dahil yun lang dami ng hotel na kukunin mo. Sabi, sagot ba lahat ng gobyerno natin? Yes, yung mga sagot ganun? natin yan.
Tayo ang host eh. Ganun Tapos pala, yung no? mga events. Oo. Hindi naman yan yung isang event lang na malaki na kukunin mo. Sabihin na natin yung Philippine International Convention Center. Oo, PICC. Hindi lang ganun yung PICC lang kukunin mo. Meron pa mga pocket meetings yan, yung maliliit pang lugar. Pati ba yung barong ng mga leader, tayo magpapagawa nun? Di ba dati barong ang pinapagawa natin? Yung mga leader, yes, yes. Oo, mga Tayo presidente. rin papagawa nun. Yung kanilang pinaka-susuotin sa kanilang final pictorial. Yan. No? Yan. Pero sana puro by Pinoy, ano? By local siguro tayo. Sana Diba? Mga ganun. produktong, wag Yes. lang imported kasi at least natulungan na natin ang mga kababayan natin. Ano? Oo nga naman. O yun, yung mga gagastos ito, kung sino mapaglalaanan ng pondo, kung sino magagamit ito, baka pwedeng gawin natin local, local made, di ba? By local Pinoy. tayo ngayon. By local. Suportahan natin ang kapwa natin Pilipino ngayon. Oo. Dahil ang sitwasyon po talaga ay unti-unting nalulugmok ang Pilipinas sa nangyayaring ito. Pagsuotin natin ng bakya, yung mga leader ng ibang bansa. Di ba? Ma-order tayo mga 500 bakya siguro. Mga magandara pa yun. Habang naglalakad din, naglalagutukan ngayon yan, di ba? Hindi na, kumbaga isabihin lang natin, kung pwede talaga sana buy local, di ba? Mga produktong Pinoy ang gamitin natin. Ako naman naniniwala, kaya nga nagpunta sa Pilipinas yan eh. Di ba? Bakit ang DTI tahimik dyan, no? Ayun, Secretary Roque, ano ha? Oo, tahimik. Secretary Roque. Abala ata kay Digong eh. Bakit abala kay Digong? Si Speaker Harry Roque. Ay, Hindi naman. Ibang Roque ba yun? Ibang Roque to. Secretary Roque. Ay, nako. Magpasyal muna tayo sa mga pantalan, ha? Nag-inspeksyon kasi nagkadugtong eh. Nag-inspeksyon po sa Lucena Port ang Philippine Ports Authority o PPA upang tiyakin ang kahandaan ng operasyon sa harap ng inaasang pagdagsa ng mga pasahero ngayon pong long weekend. Dumami na ang pasahero kaya naman mahigpit na minomonitor ang sitwasyon para mapanatili ang maayos na daloy po ng biyahe. Nagpatupad ang PPA ng dagdag na tulong, crowd control at koordinasyon sa shipping lines. Kasama po ang paggamit ng oras para mas organisadong biyahe. At kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin po natin ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world.
Salamat po, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kompleto. At meron din pong Pure Gold mobile app para naman ho sa ayaw lumabas ng bahay. Pwede na po kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Mahigit 50 taon na pong nagdadalang ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, isa ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Sa Ilembed, ang hari ng tibay. Ayon. May discount ba tayo dyan? Meron. Oh. Meron? Yes. Makabili nga. Oh. Tawagin mo na agad si Kuya. Sabi, order kami ni Kuya Benny, ha? Ano ba yung malaki? Queen size ba? King size. King size ba tawag doon? King size. Yun. Para kasya tayo, buong barangay. Yan. Sa oras pong ito, makakapanayam natin ang tagapagsalita ng Maritime Industry Authority o Marina, si Director Louie De Los Santos. Sir Louie, napapanood po kayo sa Net25. Napapakinggan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Kuya Benny Antiborda. Sir Louie, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jen and then Sir Benny. Opo, una Sir Louie, kamusta muna ang mga taga-Marina? Okay naman po tayo. Mahigpit po yung order po ng ating administrator, si Ms. Sonia Malaluan. Lahat po ng mga directors, inutusan po niya na visible sa mga ports at available po sa mga reporting ngayong Holy Week. So wala kayong holiday pa lang ngayon. Dapat nakikita kayo sa mga pantalan, Sir Louie. Yes po, and in fact ako mismo en route po ko dito sa Lucena Port, yun po yung assignment ko. Tamang-tama. Kanya talaga. Oo. Napakaganda nung ganyan. Ngayon lang natin narinig na talagang double time yung ginagawa nila Yes. para sa ngayon po ba may na-encounter na po tayong mga problema doon po sa ating mga biyahero? So far, expected naman po na may mga challenges pag mga ganitong mga seasons. Pero hindi po kagaya in the past na talagang wala pa pong Holy Week. Sa mga ganitong mga panahon, talagang matindi na po yung mga problema natin. At sa tingin ko po, mas maayos po ngayon yung naging coordination ng mga iba't ibang mga maritime agencies under the leadership po ni Secretary Banoy Lopez. Ayun. Gaya dyan, halimbawa, nandyan po kayo pala sa Lucena Port. Ano mga napansin yung problema dyan? Paano tutugunan ito, Sir Louie? Sir, actually, siguro mga less than an hour pa lang yung pagdating ko po sa sa Ganun Port of po. Lucena. Oo. Nandito po ako sa daan ngayon. But initial reports basically yung mga pasahero na nag-aantay po sila ng mga barko. At of course, alam po natin na may challenge po tayo sa domestic shipping. Opo. Yung availability din po minsan ng ating mga passenger ships. Opo. Pero sa ngayon tinutugunan po natin, in fact, naka-standby naman po ang ating gobyerno na magbigay ng alternatives na mga transportation modes kung sakali po na kukulangin yung ating mga pampasaherong pandagat. Meron na hubang nag-petition sa Marina para kahit papaano alam nyo, nagmahal ang crudo di ba? Ang ginagamit ng mga barko natin crudo. May pagbabago ho ba sa pamasahe, Sir Louie? Sir, gusto ko mong maging tapat kasi sa atin bawal Opo, tama po kayo. Dapat alam po dapat ng ating mga mamamayan yung totoong nangyayari po sa industriya po natin. Opo. Ang domestic shipping po natin basically is fully regulated. So ibig sabihin, yung ating mga shipping companies, may karapatan po silang mag-set ng mga rates ng passengers sa cargo. Aha. Kailangan lang po nilang inform ang Marina. And of course, yung publication requirement that should take effect 2 weeks after petition to Marina. Ayun. May nag-inform ba, sir?
Ang marina na po mismo yung yung nag-abiso sa ating mga shipping operators na pwede po silang mag-increase Opo. ng 20%. As a result of this itong challenge natin ngayon sa Middle East, na pag nag-normalize talagang babalik sa normal. Pero sa tingin po natin, lalong tumataas araw-araw ang presyo ng ating mga krudo at gasolina, at inaasahan po natin na meron pong mga magtataas ulit na So, mga sa advisory mga po shipping companies. sa advisory po ng Marina, Sir Louie, pwede hanggang 20% po na increase. 20% opo. 20%. Pero paglagpas po, kailangan na i-review ng Marina. Ayun, oho. Oh, maganda yan. At least mapoproteksyonan Oo. yung kapakanan ng ating mga mananakay, yung ating mga pasahero. Ano na lamang Tama po kayo kasi... Yes, Opo. sir. Ano na lamang po mga safety na ginagawa ngayon? Alam ko, nakikipagtulungan kayo sa PPA, sa Philippine Coast Guard, alam, dagsa po. Tsaka napansin namin, Sir Louie, aywan ko kung napansin nyo rin, Kuya Benny, kumunti ang pasahero natin sa aeroplano. Oo. Mukhang lumipat sa barko, Sir Louie, ha? Meron bang tayong figures na dumami ang pasahero ngayon sa barko? So far, tinatali pa lang po natin, at yung yung para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, Opo. ang preferred mode of transportation pa rin po kasi itong mga sasakyan pandagat. Opo. Kasi marami silang mga bagahe na pwedeng iuwi. Samantala po sa aeroplano, siyempre limited pa yung yung Tama. luggage po natin. At Yung luggage. sa tingin ko rin po, at dahil sa tumitindi yung paghihirap din po natin, marami rin po sa ating mga kababayan siguro yung yung nagpaliban muna ng pagbiyahe ngayong Lenten season. Aha. So paano po ito pinaghandaan ng mga port natin? Although alam ko nga, di ba, ang port kasi hawak ng PPA, pero yung mga barko sa part ng Marina, ano po mga adjustment na ginawa natin, Sir Louie? Ang una po, may innovation po tayo. So ini-introduce po natin yung online ticketing system. Opo. So lahat po ng mga port terminals under the leadership din po ng PPA na nagkikipagtulungan po tayo yung implementation din po ng online ticketing system. Opo. Para yun na po yung gagamitin natin para mapasigurado po natin na yung mga sumasakay ay nandun talaga sa sa passenger manifest. May mga lessons in the past na siyempre may mga claims na wala sa manifest si ganito and then so on and so forth. That is something that we have to avoid this time. Oho. Ang amin nga pinupush dito, sana, Sir Louie, no, magkaroon tayo ng long vacation na zero casualty, no? Sana dumating. Kasi kapag ganitong pagkakataon, masayang aalis ang ating mga kabayan, pero minsan malungkot na uuwi kasi nagkaroon ng kapabayaan, Sir Louie. Yes po, actually yung palaging goal po natin sa sa maritime sector, yung zero casualty. Yung mga sinasabi po natin ng mga unnecessary na mga deaths, talagang yun po yung talagang inaano po natin year on year, yun po yung inaambisyon natin. But of course, yung implementation po ng maritime safety, that's a whole of government approach. Hindi lang po ang Marina, hindi lang po ang PPA, hindi lang po ang PCG. Palaki rin po yung tulong ng ating mga shipping companies, yung mga kapitan, at the same time yung mga local government units, yung mga mayors sa mga coastal communities. Sana tumulong din po sila. Hinihikayat po natin na magsagawa din po ng mga safety campaigns, not only sa maritime transport, pati na rin po sa road sector. Opo. Sa eroplano po, may mga nag-advise na gano'n, na nagbawas ng biyahe. Diyan po ba sa mga port natin, yung mga barko, shipping lines, meron bang advisory sa mga probinsya na magbabawas ng barko o biyahe ang mga shipping lines natin, Sir Louie? Meron po. Gano'n. Nako, saan lugar po ito? Meron ba kayong listahan dyan? So far, wala pong dalang listahan ngayon, pero we have reports po na yung mga operators natin, binawasan po yung number ng mga fleet nila na bibiyahe. Ayun. So anong adjustment kapag ganun po? Halimbawa sa isang lugar, di ba? Mindoro, Lucena, Batangas Port. Anong mga adjustment natin, lalo kapag nakita natin tumatambak na po ang pasahero, Sir Louie?
May ano po tayo, sir, may programa po tayo yung yung nirelax po natin yung sailing frequency. So ibig sabihin, ang ating mga liner passenger ships, liner naman po pala lahat yung ating mga passenger ships. Opo. So pag puno na po yung barko, pwede na po silang umalis. Ganun po ang magiging sistema natin. Yes po. So, hindi na po nila kailangan antayin yung nandun po sa franchise nila o doon sa CPC nila na dapat aalis lang sila sa oras ng ganito. Ngayon po, nire-relax po natin. So, at any given time, pwede po silang umalis at papunta na sa kanilang port of destination. Ayun. Ito hoy, nagiging practice sa lahat na po ng port natin, sa lahat po ng mga shipping lines, Sir Louie. Yes po, nationwide po. Aha. Ano naman po ang pwede nyo sabihin sa mga mananakay, sa mga pasahero para iwas po hassle, iwas aberya na pwede hong gawin ng mga mananakay, Sir Louie? Nananawagan po tayo na planuhin po natin palagi ang ating mga pagbiyahe, lalo na po ngayong Semana Santa. At dahil po sa mga hinaharap po natin ng mga pagsubok, kung hindi po essential ang ating mga biyahe, sana ipagpaliban po muna natin. At pag nandun na po tayo sa port, may may mga karapatan po tayo. At palagi po natin tatandaan na ang safety po dapat natin pangalagaan para sa sarili natin, para sa pamilya, at pati na rin po dito sa pagpapaunlad po ng maritime industry po natin. Ayan. At teka lang, naalala ko, Sir Louie, sa marina ba, anong mga hakbang na ginagawa natin para makatipid din po energy at saka yung ginagamit natin sa transportation? Ano po tayo, nagpatupad po tayo ng 4 days work on site and 1 day work from home. Opo. Ang marina po, fully automated na po ang services niya sa ating mga seafarers. Hindi po nila kailangan pumunta sa marina para mag-apply ng kanilang certificates. Pati po yung ating mga shipping operators. So mag-apply lang sila sa designated po ng mga sites na nakapaskil naman po at matatanggap po nila ang kanilang mga certificates. At bago niyan, pwede rin po sila magbayad online. So wala na pong in-person na contact po ng ating mga stakeholders sa mga empleyado po ng marina. Ayun. Kaya pala ngayon hindi na tumatambak yung mga tao sa dati yung mga seaman nakatambak doon sa may luneta ngayon Nakapila doon kahit umuulan, naliligo sila sa ulan. Ngayon pala online na, Sir Louie. Online na po tayo lahat at tayo ay siyempre maraming natutunan din during the pandemic, yung Opo. COVID-19 pandemic. Ito po yung mga naging resulta po ng ating mga programa para masuportahan po natin ang ating mga seafarers. Ayan. Opo. Sir Louie, pag may mga magagandang balita dyan, balitaan niyo po kami para may siyang papawid natin, makatulong din po ang ating palatuntunan. May advisory kayo, no? At bago ka namin bitawan, Sir Louie, baka naman meron kayong hotline number ng Marina Yan. kung sakaling may pangangailangan ng ating mga kababayan ay may matatawagan naman sila. Ang lang po, ang available po sa akin ngayon is our email address. ES, madali lang pong tandaan. Enforcement Service, ES, @marina.gov.ph. Yan. Sir Louie, ingat po kayo ha. Magandang hapon po sa inyo. Yes po, at araw-araw mo tayo may magandang balita. So, araw-araw tayo dapat Yan. Sige po, ingat po kayo. Maraming salamat po. Ayan, at saka pag-uwi nyo pala, dyan sa may naalala ko, Sir Louie, paglabas mo ng Lucena Port, maraming daing dyan. Mga... Ay, naku sir. Tingnan na. Baka pwede mo Nung makadalaw nandiyan ako sa Lucena, yung maliliit na sapsap, ginagawang daing dyan para yung mga mamimili natin dyan, matulungan mo, Sir Louie, ha? Tingnan mo natin. Baka makadalaw din po. Salamat po. Mga kaibigan, ang ating Sige nakapanayam, si Director Louie De Los Santos, spokesperson po ng Maritime Industry Authority. Nabanggit ko lang yon, Kuya Benny, kasi biglang pumasok sa isip natin. Ngayon pala, marami ng mga biyahero, gulay, daing, kung ano-ano pa man, ang parang ayaw nang bumiyahe. Wala na, nandun na lang. Yun na nga. Yung mga magugulay, Oo. hindi na binabiyahe yung kanilang mga produkto. Nasa karsada na Nasa ata. karsada na lang binibenta dahil nga naman sa sobrang mahal ng crudo. Alam mo, lumalabas na ang binabayaran mo
kapag ibiniyahe yung gulay, ang binabayaran mo yung krudo, hindi na yung gulay. Yes, wala ka nang maiuwing ano. Sabi nung iba, ba't pa ako bibiyahe? Nagpakahirap pa ako, no ha? Ang gagawin daw po ata nila, itatambay na lang, parang Kung nakadisplay sino na lang yung dadaan doon. Ayun, oh. Yung gusto bumili, bumili. Oho. Di ba? Yun nga lang, isa lang asahan natin, baksak presyo yan. Well, tama kayo, no? Kaya payo naman natin sa ating mga biyahero at biyahera, no? Ngayong holiday na ito, Oo. baka gusto nyo daanan naman yung mga gulay na yan at Yan. bumili na kayo para maibiyahin nyo naman bababa, isabay nyo na Kung pupunta dito sa kayo ng Maynila. Bagi, La Trinidad, ano? Oo. May Benguet. Ayan. Benguet, yan. Yung may madadaanan kayo dyan, gaya niyan, yung mga magsisibuyas. Yeah, just sa Nueva Ecija naman Sa yan. Nueva Ecija naman. Sa Bungabong, Nueva Yes. Ecija, Bungabong, Oo. Mindoro. Yeah. Ayan, oo. Hindi, Bungabon, Nueva Ecija. Nueva Ecija. Oo. Mayroon pa isa sa Mindoro ba yun? May Bungabong din dun eh. Oh, yun. Kapag ibiniyahin nyo pababa, Oo. siguro naman may mga ngailangan dyan na mga kapitbahay nyo, pwede rin nating ibenta. Yan. No, hindi ho masama maghanap buhay. At Di ba? isulit din yung At paggas isulit din yung paggas nyo. Di ba? Yun. Nagbakasyon na kayo, Oo. nakapaghanap buhay pa kayo. Sa Negros naman, Kuya Benny, ang sarap dyan nung daing na pusit, tsaka danggit. Yung sa Cebu, Negros, di ba? Pangmayaman eh, mahal yan eh. Hindi, kung hindi ka naman magbabarko ka lang naman eh. Oo. O aeroplano, medyo baka pagbawalan, dapat ka nakalagi. So doon po sa mga kaibigan ni Jenso Barjaga Yan. na bumiyahe, kapag may nasilip kayong daing na pusit, Yan. Ako, O sarap danggit. niyan. Yan. alam nyo na. Kalahating kilo lang ho sa amin. Kung pupunta naman kayong Davao, durian at saka Yan, yung durian. pomelo. Di ba? Para pag uwi nyo, para yung mga produkto naman natin, maano naman, magkaroon ng movement. Eka nga. Shout out po kay Senator Bongo. Ganun, bakit? Lagi namimigay ng anong pomelo. Pomelo. Baka Davao. maalala tayo, mapadala man lang tayo ng Yan, pomelo. Yan. Si Leo. Ha? Leo. Yung tao na... Pangano to? Si Leo. Yung kanyang super PR man. Yeah. Yan. Si Kuya Leo. Anyway, magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Gamit ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's Net together na sa mga programa dito po sa Net25, lalong-lalo na po na sa ng mamamayan. Ay, ipasok muna natin na dapat nung Wednesday po ito, hindi natin na i-play ang Usapang Matino, kasama po si Atty. Rowena Guanzon. Panoorin natin. Magandang araw po. Nandito tayo ulit sa Usapang Matino ng Net25. And today we have a very important guest who's very busy with these cases in the impeachment of VP Sara Duterte, but he's here with us. No other than Attorney Poa. Thank you for having me on your show. It's a pleasure to meet you finally in person. Thank you. It's very important na nandito sa atin si Attorney Poa kasi ngayon nga po nag-hearing na. Sinasabi kong hearing kasi parang hindi naman totoong hearing ito eh. Parang nakascript na ito eh. Pero tingnan natin, tanungin pa rin natin si Attorney Poa ng kanyang mga insights at kanyang opinion. Attorney, the Vice President filed a answer ad cautelam. Yes. Pero hindi siya nag-appear doon. Hindi po ba? Since impeachment is really largely a political process. Just tell the viewers, bakit nga po hindi na nag-appear si VP Sara Duterte? Unang-una, kailangan siguro nating maklaro sa ating mga kababayan na there is no requirement, contrary to statements that are being floated around, there is no requirement for a respondent to appear personally dito sa ginagawang pagdinig sa Committee on Justice. Pangalawa, we submitted a letter day before the committee hearings that was, if I believe, March 22, I think. No? At sinabi natin doon sa letter na yon, basically, na we are opposing, we have fundamental objections to what is being conducted right now, which they have termed to be a mini trial.
No? Mini trial. Oo, and para maklaro din natin, ang basihan natin doon, ang sinasabi natin doon, ayon sa ating saligang batas, ang initiation ng impeachment proceedings exclusively with the House. Tama yan. Yes. No? Pero pagdating sa pag-try ng impeachment cases, that is exclusively with the Senate. Yes, Di ba? Section 36, Article 9, mga Yes. kababayan. The sole power to try impeachment cases is with the Senate. Whatever Yes. you call it, a mini trial, a mini poodle. They will be usurping the jurisdiction of the Supreme Court if they do that. But they're insisting on it. Why do you think they're insisting on it? Well, your best guess is as good as mine, no? Yeah. But sa atin kasi, of course, with due respect to our lawmakers naman, no? Ang sa atin lang, ano bang pananaw natin sa stage na ito? Diba? When it was referred to the committee, the purpose of the committee is to actually determine if there is probable cause. Hindi ba? To nandiyan na yung sufficiency in form, sufficiency In in substance. substance, Okay. meron pang ang sufficiency in grounds, tapos determine na sila ng probable cause. Sa atin, dapat pag nagde-determine ng probable cause, your evaluation is limited to the complaints itself plus the pieces of evidence that are attached. Correct. Di ba? So, when you go beyond yung mga attachments na nandoon, then to us, and then you ask witnesses to come, di ba? Clarificatory lang daw. Pero kung clarificatory, bakit naman pati yung mga pieces of evidence na hindi naka-attach, ngayon pinapasabina na. Kagaya ng SALN. Gusto Kagaya ni ng Terry SALN. Ridon ipakita, subpoena ang SALN, Ang which mga Congressman Rufus Rodriguez is objecting to. Yes, we heard the exchange actually, no. Again, with due respect to our lawmakers, position lang naman namin ang aming inilalahad. In fact, the Supreme Court was very clear. An impeachable offense is offense committed while the impeachable officer is in office, hindi ba? Yes. Now we're asking for SALNs from way back, I don't know, When she was named. 2007, 2010. Oo. So, hindi na kasi yan kasama sa usapin ng But impeachment. was that alleged? Is there an allegation there that refers to the SALN? Well, actually, there's an allegation of unexplained wealth. What did they say? What year? To be fair to them, meron dun, I think it's a third complaint, sinabi doon na from 2007 to 2017, if I'm not mistaken, lumaki daw yung assets. That's why ang una namin sinasabi, walang ultimate facts. Kasi you have the 2007 SALN, and then you look at the 2017 SALN, lumaki, biglang But that's 18 years. Yes, that's 18 years, and biglang may unexplained wealth na. I think that's really a sweeping conclusion of law and fact without That's basis. why di ba? Rufus Rodriguez calls it a fishing expedition. Precisely, and that's why the Vice President also felt that for a third time she's being subjected to a fishing expedition, precisely because hindi naman. Unang-una, how did they make the allegation if they didn't have the SALNs pala in the first place? Now, the Supreme Court, in the first impeachment case, emphasized the due process requirement at every step of the impeachment process. Yes. Right? Itong ginagawa nila ngayon, I think one of your arguments is that they're violating the right to due process of the Vice President. Yes, from the get-go, dun pa lang sa aming answer ad cautelam, we already raised the issue of due process, specifically on what we perceive to have been the application of double standards between the impeachment complaints against the President and the impeachment complaints against the Vice President. Di ba? Kasi sabi natin doon, we are not questioning, and I need to clarify this, we are not questioning the standards because we admit that in terms of standards, that's within the wisdom of the House, and this time the committee, no? But when you lay down a standard and then impose a different kind of standard on equally situated officials, then there is double standard. Yan ang sinasabi natin. And that is a violation of due process. Yes, and also there have been comments. Again, we respect the views, no? But at least we have to defend our side. There have been comments that she has 16 lawyers. She was given the opportunity to file her answer, so due process has been satisfied. I think that's an oversimplification. Yes, because as Congressman Paulo Marcoleta said, sinabi ni Kong Paulo na ang due process requirement, ang kailangan, bawat ground ay sinusuri. Kunyari, may ground sila ng bribery.
susuriin ng committee. O sa ground ng bribery, meron bang sufficiency in substance? Sa ground ng graft and corruption, meron bang Hindi eh. Dahil ang ginawa lang nila, binasa lang nila lahat yun. At sinabi nilang sufficient ito in substance. Oo, and also when you say, yun nga, recital of facts, no? Yun din yung ano namin eh. Wala namang ultimate facts eh. For example, they said the Vice President committed plunder. No? Alam naman natin may elements ang krimen na plunder. You are a public officer, amount is 50 million and above, and then lastly, and this is the most important part, there is amassing, acquiring, diba? Appropriating ill-gotten wealth. For example, ngayon, dun sa allegation, sabi nila, may confidential funds. That's elephant in the room, confidential funds, hindi ba? May confidential funds. Dinisburse ang confidential funds. Ngayon, paano natin nasabing napunta sa bulsa ng Vice Presidente yung ano? And I've said this before, kung ang confidential funds ay hindi na-liquidate ng tama, ang commission proper ay maghuhusga na ito ay i-refund. Pero dito sa case ni VP Sara Duterte, sinabi ng COA na may unqualified sila na report at ito ay na-liquidate na ng tama. Hindi ibig sabihin na kung hindi mo na-liquidate ang inyong confidential fund, ay plunder na. Kasi sa plunder, kailangan may transaction ka. May transaction ka na ikaw ang may control. Yung problema, wala namang nagbibigay ng ganyang opinion sa ating mga congressman dahil wala namang iniisa sa kanila dyan dating COA commissioner. At hindi naman sila dahil hindi naman sila magtatawag ng experts. So ngayon, ang tinasabi nila, sila na lang ang magsusuri. Kaya sinasabi ni Luistro na gagawa sila ng mini trial. Abay, Congresswoman Luistro, baka mini pudol ang ibig mong sabihin. Dahil yung mini trial na yan, wala yan sa konstitusyon. Hindi po yan jurisdiction ng House of Representatives. Under Article 9, Section 3, Subparagraph 6, the power to try impeachment cases lies solely on the Senate. So now that the Vice President will not appear, Attorney Poa, they subpoenaed you. Yes, they issued a subpoena against me. I have not received the subpoena, but I've already stated that I'm willing to attend. Of course. Because wala naman akong kailangan itago doon. In fact, 2 years ago, well, less than 2 years ago, there was already a Committee on Good Government and Public Accountability series of hearings, no, where we were called. And I was being asked about my participation in the confidential fund issue. And I already stated my point that my participation was limited, no, to the fact that when the COA issued AOMs, of course, I was tasked as the head of office to reply to the COA AOMs. But you know, again, in fairness to our lawmakers, they probably issued a subpoena in the hopes of clarifying certain matters with me, and I'm willing to submit myself to that hearing and But to respond everything that, accordingly. Attorney Poa, that everything that they ask of you must be based on what you have submitted. Yes, based on what we submitted, the documents would actually show that I never signed any of the disbursement because I really was not part of the use, disbursement, liquidation of all these Correct. confidential funds. But as much as I can, based on my personal knowledge, I will answer directly their questions. Wala naman tayong Did they kailangan say itago. sa subpoena nila ang Vice Presidente? Wala. Wala silang sinabing ganun. And as we all know, Bakit hindi hindi pwede nila yan. pinagsabpina ang aking pinakapaboritong presidente? Talaga ako, sisigaw ako dun sa, sa flagpole ng House of Representatives. Bakit yung presidente ko na paborito hindi nyo sinasabpina? Yan ang problema dito sa impeachment proceedings, mga kababayan. This is largely political. Makita na natin sa iba-ibang complaints even before when Chief Justice Davide was also, Attorney Poa, was Yes. also Subjected to impeachment. Yes, he was responded in the impeachment case. Makikita mo na political talaga ang impeachment. Hindi naman po kami tanga na hindi namin alam na political yan. Pero wag naman yung masyado nyo na kaming ginagawang tanga na political na nga, para namang hindi kayo abogado dyan pag kayo ay naghihingi ng kung ano-ano. Ako, masyado kayong... You have to forgive me, Attorney Poa, because I'm highly opinionated.
Masyado kayong matalino dyan sa House of Representatives. Si Congresswoman Luistro, napakatalinong piskal na asawa niya ng nakusado ng rape ay pinatakas niya. Napakatalino. Si Attorney Terry Ridon, dati ko yung estudyante. Hindi lang iba sa akin yan. Napakatalino din. Ako na lang kaya ang debatehin nyo. Ako na lang ang isampina nyo. Sasamahan ko si Attorney Poa. Dahil yung mga ginagawa nyo, hindi na yan tamang sa isip ng lahat ng principles of law na ating pinag-aralan. Ewan ko kung saan kayo nag-aral, baka magkaiba lang tayo ng binasa. Ngayon, the Supreme Court already said that due process must be respected every step of the way. And yet, Luistro, who seems to be the brightest in that committee, insists on making her own rules. For example, wala namang mini-trial dyan. Nakita nyo na ba yan sa Francisco case against Davide? Nakita nyo ba yung mini-trial sa kaso ni Mercedita Gutierrez? Nakita nyo ba yan sa kaso ni Erap? Wala. Gawa lang po yan ni Congresswoman Luistro. Kaya siguro imbitahin natin yan si Congresswoman Luistro dito, no? Net 25, para meron naman siyang due process dito sa aming usapang matino. Now, Attorney Poa, how does the Vice President feel about these proceedings now? This is the second time now. Yes, second time now. The first time though was fast-track mode, no? Ayan yung nag-1/3 sila kaagad. But this is the first time na nagkaroon ng referral to the committee as Because of the against her. Supreme Court ruling. Because of the Supreme Court ruling. Of course, the Vice President already issued a statement saying that this is a third fishing expedition against her, actually, no? And that is what our position is, na kung magta-trial tayo, handa naman kami mag-trial sa Senado, di ba? Yeah, doon sa Senado. Doon sa Senado. Hindi pwedeng dyan kay Luistro. Oo. Because pagdating dito sa House, obviously, number one, we are questioning the fact that they cannot hold any form of trial, whether mini or whatever we call it. Basta trial, hindi pwede sa House. Pangalawa, medyo lumalampas na tayo sa, at least sa aming pananaw, lumalampas na tayo sa evaluation ng complaints. Pag kung ano-ano na ang mga dokumento outside the complaints ang hinihingi Bakit natin. hindi na lang nila sabihin, sige na, sufficient na in substance, akyat na. We have now approved na ang impeachment, articles of impeachment, akyat na sa Senado para doon ang trial. Bakit pa gusto nila ng ganito-ganito? Well, ayoko pong mag-speculate. Dahil, Of course, Attorney I have my Poa, opinions. gusto nila ng trial by public opinion. Alam nyo, masyado kayong matalino dyan, mas matalino kami sa inyo. We are 10 steps ahead of you. Alam na namin yung ginagawa nyo dyan sa Committee on Justice. Mamaya pati ako, ipakontempt nyo na. Kung hindi ba naman this is just all for show, bakit hindi na lang approve? Approve na articles of impeachment. Send it to the Senate. Doon na tayo mag-trial. Ready naman ang Vice President, di po ba? We have no objections to that. Kung naririnig na nga natin na may numero na, 'di ba? May mga statements na may numero na. That's why we're saying kung pinag-uusapan na pala ang numero ngayon at may numero na and they want to already elevate it to the Senate, wala kaming problema doon because there we can fully defend the rights of the Vice President. So there you have an we opportunity. can test the credibility of these witnesses that they will produce. One of them will be Madriaga? Yes. Well, I suppose because he was also who is in issued a jail subpoena. for kidnapping for ransom. Yes. And Wala na ba kayong mas magaling na evidence na testigo dyan na hindi naman kidnapper? Ano ba kayo dyan? So as Madriaga, who else will be their star witness? Well, we don't know, no? We are still anticipating kung sino yung mga... But we have ideas. Siguro wag muna naming ilabas yung mga ideas ng mga star witnesses nila. But, once we're there, we can test the credibility and we can show the Filipino people once and for all na walang basihan itong mga aligasyon nila laban sa ating Vice Presidente. In fact, I interviewed Senate President Soto. And I asked him, I said, with all the things that you said against the Supreme Court ruling, the people are now saying, SP, that you are biased. So, mahirap po yan na kayo pa rin ang presiding dyan and people do not trust that you'll be fair. Ang sinabi niya, ito ang sinagot niya talaga, kung ako lang, if it were up to me,
Masyado na itong it takes too much of our time, this impeachment. 2 taon na lang. Pero kung pupunta yan sa Senado, gagawin ko ang tungkulin ko. So, sinasabi ng Senate President, gagawin niya ang tungkulin niya, iakyat niyo na ang articles of impeachment para naman may fairness ang Vice President ay merong may opportunity naman to defend herself. Opo. Well, Com, I just need to state this for the record, no, because again, we're really on the the legal side lang. We do not dwell into the political, but we have always given the benefit of the doubt to the Senate President, to the Senate as that will be sitting as senator judges. We also are giving of the benefit of the doubt even to the Committee of Justice members. That's why itong ginawa naming objection dito sa ginagawa nilang mini trial, ito ay ibinigay muna namin sa kanila, inilahad namin sa kanila. We were trying to explain our side. Now, if that offended some of our lawmakers, we really regret that because it's not our intention to offend anyone. It is our duty as lawyers of the Vice President to protect her rights and her interest. And if we see that there are infirmities in the process, it's also our duty to bring these matters up and tell them that we have objections, serious objections, fundamental objections to the conduct of a so-called mini trial within the House. No? Now, sabi nyo nga, kung okay sa amin i-akyat, definitely. We have been ready since last year. During the first round of impeachments, despite filing that petition with the Supreme Court, as we all know, it's always 50-50, diba? So, we were ready to go into a full-blown trial. Oh, but now, in the Senate, hindi na sila advantage kasi they need 2/3 or 16 votes. They need 16 votes. JV Ejercito, Senator Ejercito told me that sinabi niya na he is not in favor of that. Daming problema, lalo na ngayon, may gera. So, yung 15 nila, sa majority, nabawasan na sila ng isa, so 14. Ang sinasabi naman ng iba dyan, paano po yan pag si Senator Bato ay hindi po boboto? Abay, kahit hindi siya bumoto, kailangan pa rin nila ng 16 votes. Yes, you that's see? correct. That's correct. Mga kababayan, bakit para ano pa ito? Para ano pa ito na ginagawa nila, na alam naman nila doon pag-akyat, matatalo rin sila. Bakit? Dahil gusto nila masira ang reputasyon ni Vice President Sara Duterte. At ito lang po ang isa sa pinakamatinding argumento ko talaga against that impeachment process. You're wasting our money. Kayong mga congressman at congresswomen kayo na matatalino, you're wasting taxpayers' money and you're wasting the time of the Congress. May gera na. Kulang na tayo sa langis. Ang krudo, 140 pesos. Ano? Ang jeepney driver, 200 pesos na lang ang neto. Take home, dati tigwa 1,000. Ayaw na magsakay yung mga joyride. Dati 60, ngayon 66 na. May gera na, may digmaan na. Kayo, impeachment pa rin kayo. Wala kayong mga, compassion sa mga Pilipino. Ito pa, ano ba itong balita ko na magpapadala ng Japan ng 1,000 troops dito sa Pilipinas? Siyempre, meron tayong EDCA eh. Ayan, President BBM. Sige, sagutin mo yan. At ano itong narinig ko? Na ang China ay nagpapadala na ngayon ng troops near Taiwan. Now, ayan, Tariela, sagutin mo rin yan dahil ako, gusto ko, mauna ka doon, Tariela, magpakahiro ka. Mga kababayan, eto na, digmaan, inflation, napakataas, hoarding. Ultimo, bigas, wala kang mabiling bigas dun sa mga, of course, mga high-end na, na grocery, Ang mga tao, nag-hoarding ang mayayaman, ang walang pera, paano? Saan mo iaayuda yan? Ito ang sinasabi ko, impeachment kayo ng impeachment. Ang sagot nyo lang sa digmaan at fuel crisis natin ay ayuda kayo ng ayuda. Uwak-bawi ka naman, BBM Uwak-bawi ka. Sabi mo sa-subsidize mo yung mga jeepney driver, binawi mo Ngayon, pimirma ka na lang ng suspension ng excise tax, no? Excise tax, 10 pesos yun sa gasoline. Babawasan mo ng 10 pesos ang price ng gasolina namin. Ganon din yun. 90 minus 10, 80. Ganon din yun. Ngayon, ang plano mo, BBM, maliban sa
Ang majority leader dyan sa House of Representatives ay anak mo na si Congressman Sandro Marcos na siyang nagkukumpas dito sa impeachment. Hindi pwede ba yun? At yung si Secretary Garin ay mawindang-windang na kakahanap ng solusyon. Tapos ang majority leader na anak ni BBM ay nagkukumpas na ituloy itong impeachment. Bakit? Wala na ba kayong ibang magawa dyan? Kaya, mga kababayan, ito po ang relasyon ng politika sa ating ekonomiya. Nadagdagan lang po talaga tayo ng problema ngayon na hindi masolve ni BBM dahil ito'y digmaan na ang disaster sa atin ay tayo lang ang bansa sa buong mundo na nag-declare ang ating presidente ng energy emergency crisis. Kaya ngayon, tayo na naman ang talk of the world dahil dito sa ginawa nilang walang paghahanda. Ngayon, si Attorney Poa, tanungin natin ng kanilang paghahanda sa trial. Kumusta naman po ang paghahanda niyo, Attorney, para sa trial sa Senate? I can say handang-handa na po tayo dahil last year pa nga we were already preparing. Alam naman natin kahit na nung nanalo tayo sa Supreme Court ay magkakaroon ng pangalawang round. In fact, even if malampasan natin to, hindi malayong magkaroon ng third round dahil talaga namang may mga sektor na gusto talagang ma-impeach ang ating Vice Presidente. So, I could say handang-handa na po tayo. We are ready to show our evidence. We are ready to show our witnesses sa tamang forum. Yun lang ang hinihiling namin, sa tamang forum, which is at the Senate level. At doon, we are confident na mapapakita talaga natin na walang katotohanan yung mga paratang laban sa ating Vice Presidente, na kasinungalingan yung mga witnesses, walang kredibilidad ng mga witnesses na inalalabas nila laban sa ating Vice Presidente. And hopefully at the end of the day, hindi lang ang senator judges, pero ang taong bayan mismo ang makita kung ano ba talaga ang agenda behind all these impeachment complaints against the Vice Are you President. thinking of going to the Supreme Court because of this mini trial, mini poodle in the House of Reps? Alam mo, hindi ako magsisinungaling. I won't deny that. That is definitely on the table. Yes. That is a possibility. If I were you, I would do the same. Diba? Nandyan yan. Kung sa atin naman, we had to at least give the Committee on Justice the respect of telling them ourselves kung ano ang problema natin dito sa nangyayari sa mga proceedings, to at least state on the record our objections. Now, kung hindi tayo pakikinggan, of course, that remedy is always there. And the lawyers, us as a team, we are exploring all remedies possible, and the Supreme Court is always a possibility. It's always one of the options. Ang kaibahan, mga kababayan, sa impeachment case ni VP Sara ay siya ngayon ang nangunguna. She is the front runner. She is the woman to beat in the next elections. Yung mga kay Chief Justice Davide, kay ERAP, sa kay Ombudsman Merceditas Gutierrez, hindi sila kandidato sa 2028. Ito ang kaibahan ni Vice President Sara Duterte dahil hindi nila matatalo si Vice President Sara Duterte sa 2028 kung hindi nila ipa-disqualify. Kaya ito po ang ating tandaan na ang mga nangyayari po sa ating bansa ngayon is too much na politika. Ang nagdi-demand ngayon ng mga tao ay isolve nyo ngayon itong aming kahirapan. Isolve nyo ito, inflation na ito. Hindi namin kailangan yung yung mga show nyo dyan sa House of Representatives. Yung pasikat nyo dyan, hindi namin kailangan yan. Isolve nyo ang gutom ng Pilipino dahil more than 50% of Filipinos, or that means maybe 60 million Filipinos, are already hungry. Kaya yung impeachment process na ito ay talaga pong political ito. Ang distinction nito at pagkakaiba sa ibang impeachment doon ay dahil ang inaakusahan nila ay si Vice President Sara Duterte na siyang front runner or the woman to beat in 2028. Kaya problema ni BBM, dapat sulbahin niya. Hindi yung ibibigay niya yung baton sa anak niya as majority leader para ikumpas ang impeachment. Yun ba ang solusyon niya sa 2028? Mga kababayan, dito po, sa usapang matino, ay yung totoo lang
Ang usapan dito, wala akong sasabihin nyo si Attorney Guanzon, bias kasi, ay lahat naman po na sinabi ko sa inyo ngayon ay may basihan. Kaya inimbita natin si Attorney Poa dito para alam natin ang legal na aspeto sa depensa ni Vice President Sara Duterte. At maraming salamat, Attorney Poa, Maraming for salamat. gracing us today. Maraming salamat, Kong. It's a pleasure to have met you personally. Eto, Finally. It's been a long magkakilala time lang kami coming. nito sa pangalan eh. Sa pangalan, opo. But thank you for having me on your show. Salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Yun po usapang matino. Ay, greetings sa lamang tayo, Kuya Benny. Wala tayong oras na lang. Ano? Yung ating mga kaibigan sa Lions Club. Yes, Yan. ang Lions Club District 30182 na nanonood ngayon, Aida Flora, past District Governor Ro Santillana, and Gentleman Noy. And of course, ang aking classmate na taga Iloilo. Oy, sino yan? Past District Governor Boy. Si Boy na taga Iloilo. Alam na yan. Kung sino yan. Kasi manwa ko yan. Ha? Ilonggo rin ako eh. Ilonggo ka rin ba? Oo. Ang malalambing yan. Toto, boy, mayong hapon. Gate ano, kagid nga. And of course, ang ating mga kaibigan na taga National Press Club. Yan. Yan. O yung mga natin mga members natin, ready na po kayo. The first week of May, election na po natin. Ay, election na ba ulit? Yes, kaya doon po sa mga new members, you have until April 8 para i-submit yung inyong mga application. And doon naman sa mga hindi pa nag-update ng kanilang membership at di pa rin nagbabayad ng kanilang membership dues, you have until April 15. Ayun. Yan, So, para mag-update bayaran ako. lahat yan. Mag-update Yes. na ako, Kuya Benny. Mag-update ka na. Yan. Oo, dahil hindi ka pa yata member. Member na ako, matagal na eh. Matagal na. Buhayin natin ibalik yan. ibalik natin. We Para still magkaroon have ako ng until karapatang April 8. bumoto. Yes. And it's about time kasi na talagang mapili natin yung maayos nating magiging leader dyan sa National Press Club. Yan. Para maproteksyonan yung malayang pamamahayag sa ating bayan. Di ba? Muli nating mapalakas ang National Press Club. Ano? Yes. At binabati naman natin ng happy 85th anniversary ang lokal ng Colyat, Ibaan, Distrito ng Batangas. Yun. Happy viewing po sa kanilang destinado, Brother Truman Amisola. Yun. Happy wedding anniversary po kay Nanay Julieta Bienviaje at Tatay Roger Buenviaje. Happy birthday to Brother Noel Manuel ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Ayun. Si Kuya Just naman ay binabati yung kanyang anak, diba? Felix Eduardo Sabado, grade 9 with honor mula po sa lokal ng Santiago, distrito po ng La Union. Kuya Just, maraming salamat. Congratulations sa iyong anak na si Felix Eduardo Sabado. Ayan. Happy birthday kay Brother Noel Carlos ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Ayan. Yan pala yun. Si Kuya Pao Tolentino naman, sabi ni Kuya Pao, pakibati naman po kay Ate Bida Matsuo, lokal ng Okayama, Nagoya, Japan. Lagi pong nanonood ng Saganang Mamamayan. Mula po kay Ate Jenny Gray Cochea. Ayan. Pabati po at maraming salamat sa patuloy po niyong pagsubaybay. At yung ating mga kababayan dyan naman sa Buog, Zamboanga del Sur. Sabi niya, Jen, napakarami nanonood sa mga taga Zamboanga. Magtatayo na kami ng fans club ninyo. Yeah. At sana'y makapunta ro kayo sa Zamboanga. Pakibati naman ang aking pamangkin na si John Velasco ng Florida, USA, mula po sa Cajo, Salvador. Okay, binabati pa rin natin si past District Governor Boy De Ocampo na nanonood din sa atin. Yan, Boy De Ocampo. Yes. Ayan. Si Kuya Joey Lipa na nandyan po sa Lucena City, masayang hapon. Kuya Benny, hanggang bukas tayo. Hanggang sa susunod po nating balitaktakan. Yan. Ito po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Bye!